Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong mga video na re-reakan. Ano itong una? Evening, Ryle. Grabe, it's my first time here and I can tell na nag-uumapaw talaga ang suporta ng mga taga-Burat. Barota po. Barota kasi! I got you. Pasensya na po, first time. Tagabor. Ano lang naman yun? Slip of the tongue, di ba? Slip of the tongue. Anyway, ito yung main topic, no? Unahin natin ito sa deworming. Maraming nag-aano sa akin dito, kung ano daw yung opinion ko dito. At the same time, kinontak ko din yung kaklase ko na doktor na ngayon. Shout out sa Sir Doc Darwin, 'di ba? So ito yung re-react natin yung video, yung grade 4 student namatay after deworming. Now, dito kasi hindi pa alam yung resulta eh. Then nag-research ako, may mga nangyayari na palang ganyan before. Nung sinearch ko to sa YouTube, merong 10 years ago, 6 years ago. Kaya lang hindi dinidisclose ano ba talaga yung nangyari. So, play natin. Iniimbestigahan ngayon ang pagpanaw ng 8 taong gulang na grade 4 student sa 13 Martires sa Cavite. Hinala kasi ng pamilya, may kinalaman ito sa pagpurga sa bata sa paaralan. Kaya plano nilang magsampa ng reklamo. Ang sabi naman ng Education Department, bahagi ng kanilang programa ang ipinainom na gamot. Nakatutok si Oscar Oida. Masigla, mabait, masunurin at malambing. Ganyan umanong mananariwa sa kanyang magulang ang alaala ng grade 4 student na si Rex na magsasyam na taong gulang na sana sa susunod na linggo. Subalit, pumanaw siya nitong July 3. Kwento ng kanyang mga magulang, nagsimula umunong sumama ang pakiramdam ni Rex makaraan umunong painumin ng pampurga sa kanilang paaralan sa 13 Martires sa Cavite. Nung 11:30, nagsabi na siya sa akin, Mama, half day ako. Bakit na, magka mag-half day? Sabi niya, nasusuka ako kasi uminom daw siya pinainom siya ni ma'am niya ng pampapurga. Sabi ko, kailan? Sabi niya, pagkatapos na mama na recess, natulog siya dyan. Pero naglalaba ako dyan, tinitingnan ko siya. Namumula yung dito niya, para pag ganun ko, atas na ng lagnat. Tapos may Lagnat, sign of infection. po, nagsusuka na siya. Tapos, Pero pinapauna ko, may medical background po ako. Nurse ako, kaya lang hindi ko na pinagpatuloy. Tsaka meron ako may-ari ako ng pharmacy sa province dati. Ang pharmacist ko ay nanay ko. Ha? Kaya kahit pa paano meron akong masasabi at meron naman akong doktor na tinanong din. Ibabahagi ko sa inyo yung opinion niya. pinainom ko na siya ng mga hanggang gabi, nagsuka na siya. Tapos, kunting magsusuka na siya. Tapos, pinainom ko siya ng paracetamol. Wala, sinuka din niya. Bakit kailangan paracetamol? Pag mga ganyan, isugod na agad sa ospital. Paracetamol, gamot yun sa lagnat or mild analgesic, pain reliever. Walang, di ba, siguro, baka masakit ang ulo, ganon. Pero, sa bagay, may lagnat din, Dinala siya sa klinik kinabukasan pero inilipat sa ospital matapos makita ng doktor ang kanyang kalagayan. Pagdating po doon, sunod-sunod na yung seizure niya. Hindi na namin sunod-sunod na talaga. Hanggang sa 50-50 na siya. Inidikan na siya sa yung ng puso niya. Ayun, patay na po siya nung pagkagabi na. Tinigilan na po ng doktor yung pag-revive niya. Nire-revive po siya. Lumalaban siya, ma'am. Masagat talaga mawala ng anak. Marami. Base sa death certificate ni Rex, septic shock ang ikinamatay nito dahil sa central nervous system electrolyte imbalance. Infection. Dahil suka nga na suka.
Walang ibang nakikitang dahilan ng mga magulang ni Rex, kundi ang anilay pampurgang ipinainom sa kanilang anak. Masakit para sa akin, ma'am, kasi hindi ko naman talaga alam yan na papainom ng anak ko eh. Kasi kung alam ko lang Tsaka po, bakit teacher yung di ba dapat community health nurse? Si HN dapat yung nag-a-administer nun. Bakit naman pati sa mga teacher inasa? Kasi alam ko may computation pa yan, di ba? hindi po yan makakainom kasi sobrang lusog yan. Sa isang pahayag na ipinost sa social media, nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Education o DepEd sa naulilang pamilya at mga mahal sa buhay ng bata. Kanina, nakipag-ugnayan na rin ang kanilang mga opisyal sa eskwelahan maging sa mga pulis para sa ikareresolba ng insidente. Anila, ang ipinainom na gamot pampurga ay bahagi ng kanilang programa. Normally kapag magsisimula na yung feeding program, nagkakaroon na po tayo ng deworming kasi siyempre pag nag-feeding tayo, kailangang malinis doon sa mga worms. Sa ilalim ng Kailangan malinis doon sa mga worms. programa, pinahihintulutan ang mga guro na mag-administer ng pampurga. Kasi nga, yan, pagtitipid na naman, punyeta. Dapat na dyan, healthcare worker. Kasi, syempre, mga teacher yan eh. Sometimes, gagawing generic yung gagawing generic yung pag-administer, iisa ang dosage nun lahat. Syempre, makikita mo yung bata, maliit lang ba ang katawan ng bata? Kasi, iniiwasan kasi na maging mabagsik yung maging epekto ng gamot. Kasi pwedeng pag sobrang lakas, ganito pag sobrang lakas ng pamurga, akala nyo mabuti yon. Pwede kasing ang mangyari, ma-irritate yung mga yung mga bulate, pumunta sa kung saang organs, pwedeng pumunta sa baga, pwedeng pumunta sa basta kung saan kakalat yung bulate kasi eh. Kaya kailangan kontrolado lang yung pero sometimes nga para hindi matakot yung bata, sinasabay diyan sa pamurga Benadryl eh. Or kahit anong antihistamine na na gamot para pag anong rasyonale bakit sinasabay ang antihistamine, yung mga anti-allergy. Kasi pagka uminom ka ng pamurga at pinainom mo ng anti-allergy, tulog na lalabas yung bulate. 'Di ba? Hindi matatakot yung bata. Hindi katulad nung sometimes kasi gumagalaw-galaw pa yan eh. Pagka lalo na pag na-overdose sa alam ko diarrhea ang side effect ng kung mebendazole mebendazole ba tama? Baka magkamali ako. Yun kasi ang alam kong pamurga eh. Mebendazole. Totoo. Tama. Ayan, antihelmintic medication to use treat intestinal parasite. Ito yung karaniwan na binibenta sa pharmacies eh. Yung mebendazole, yung pamurga. Ngayon, kailangan talagang kompyutado yan eh. Katulad do sinabi ko kasi pwede lumabas sa bibig. May nangyayaring ganun. Pag sobrang lakas ng tsaka mamaya ipaparinig ko sa inyo yung explanation nung kaklase ko na ngayon doktor na. Kung ano yung theory niya dito. Sa ilalim ng gabay ng mga school health personnel. Trained and oriented po sila and then binabantayan po sila of these adverse events following deworming, kaya po nakuha po natin kaagad yung report of several cases. Hindi pwedeng sabihin trained and Kailangan talaga healthcare worker yan eh. Ayaw nyo lang mag-hire kasi dahil budget na naman. Aasahan nyo, ginagawa nyo kasing yung mga teacher eh. Sa hindi nila trabaho. Of adverse events following deworming at nakapag-responde naman po yung mga health personnel dito po sa DepEd. May mga naranasang adverse effects ang ilan sa mga nakainom nito pero di naman daw humantong sa pagkamatay. Yung report sa amin, 7 yung nakaranas ng adverse effect or side effect nitong deworming. Pero after a day, okay na sila. Namanis naman sila ng kanilang mga magulang
At nandito na sila, pumasok na yung mga kabataan. Kailangan may laman yung tiyan bago ipainom yung gamot. The most common side effect will be gastrointestinal symptoms or yung mga pananakit ng tiyan or pagsusuka. Yun. It happens in around Pati yata diarrhea. less than 10%, pero base nga sa aming report, less than 1% nga lang po ang nagka-adverse event. Suspecha ng tiyuhin ni Rex, wala sa kondisyon ang bata nung ito'y painumin ng Baka mamaya hindi kumain yan. pampurga. Dapat, kung bago niya bigyan ng gamot, dapat kinusundiran niya yung vital sign ng bata. Kasi na-inurientation naman sila eh. Kung may kain, may Yun. sipon, may sakit, na may nararamdaman. Plano ng pamilya ni Rex na ireklamo ang anilay mga responsable sa pagkamatay niya. Sana ma'am, tulungan naman kami. Yung teacher, sa akin, hindi naman kasalanan ng teacher yun eh. Paano kung inutos din lang sa teacher yun, di ba? Wala naman, alangang gustuhin naman ni teacher na may mangyaring masama do sa bata. Di ba? Hindi naman siguro fair na At saka kung pwede lang nga ma'am, magpakita kagad sa Kung talaga kusaan loob mo, tumulong sa amin. Kung talaga wala ka namang kasalanan, magpakita ka sa amin. Huwag ka magtago. Yun nga lang, magpakita ka lang talaga. Ngayong araw din, nagtungo ang mga magulang ng biktima sa National Bureau of Investigation upang idulog ang nangyari sa kanilang anak. Pero ang Philippine National Police nagsasagawa na rin ng investigasyon kaugnay ng insidente. The Chief of Police of Trece Martires is already coordinating with the DepEd. This does not mean na meron po tayong nakikitang negligence or any liability there, but there was a death and a child at that. So yung Pero malinaw, may kung sa bagay pwede rin kasi mangyari, may underlying na yung bata. 'Di ba? Hindi dahil do sa pamurga. Pero dahil may namatay nga, yun nga. Sabi ko sana may namatay so meaning may negligence talaga. Paano kung may underlying yung bata, 'di ba? yung Chief of Police po natin ay kasalukuyang nakipag-coordinate sa DepEd for the conduct of a joint investigation. Samantala, nakiusap naman ang DepEd sa publiko na maging mahinahon at huwag munang magusga hanggat di lumalabas ang resulta ng investigasyon. Ilabas nyo kasi yung resulta. Kasi kung magsa-search ka sa YouTube, sinearch ko kasi yan eh. Yung mga namatay, deworming, purga, namatay. Maraming kaso niyan. 6 years ago, meron eh. Pagkamatay ng isang bata dahil umano sa deworming, patuloy. Meron nga 10 years ago eh. 'Di ba? Hindi ko na nakita. Pero nag-search ako kanina, 10 years ago meron na. So, ngayon, nag-aalala yung yung mga magulang, baka hindi na magpapurga yung iba. Syempre, 'di ba? Sino ba naman may gusto may mangyari? Bay, let's say kung sa akin yan yung anak ko, matatakot din ako niyan. Hindi naman okay lang sana ko side effect lalagnatin lang pero yung ganun ang Kaya mangyayari. nag-provide kami. Lalo na ganyan pa kayo sa hindi nyo pa ine-explain, hindi nyo pa ine-educate kung ano talaga naging dahilan. Hintayin natin investigasyon hanggang sa hindi na ipapublish yung Ng resulta. psychological first aid sa mga nurses natin and doon mismo sa teacher na nag-administer ng deworming. Sa social media may mga nare-receive daw siyang mga counting threats ganyan or pangiinsulto. Oscar Oida, nakatutok. Now, tinanong ko tinanong ko yung barkada kong doktor. Nakita kasi dito sa sa death certificate, nasaan na ba 'yon? Ito. Central nervous system infection daw, septic shock. Tinanong ko siya, possible ba 'yon? Dahil sa bulate, ito buti voice message siya sa akin eh. Sabi ko, ano hinala mo dito? Side effect ng mebendazole, alam ko diarrhea eh.
Baka may underlying. Sabing ganun, mukhang indirect inflammatory seizure. May kinalaman ba sa pamurga yon? Sabi kong ganun. Ito yung sagot niya sa akin. Ay. Oo, pre. Ganito kasi yun eh. Pag uminom siya ng pampurga, no, like yung mga albendazole, praziquantel, like kung effective masyado, no, mamamatay yung mga ova, parasite. Kaya na magre-release yun ng chemicals sa katawan, magkakaroon ng inflammatory reaction. Isa doon magsi-seizure sila. So pwede, ganun ang nangyari. Malakas para doon sa bata yung yung dosage nung pamurga. Magsisikret ng chemical yung mga bulate. Yun ang makakaapekto doon sa mga di ba? Kaya dapat daw i-compute yung dose sa bata. Otherwise, pwede mangyari yan talaga kasi mas mabilis yung reaction. Tsaka bakit teacher ang nagbibigay ng pamurga? Yun nga rin ang tanong ko eh. Bakit hindi yung CHN, yung community health nurse? Yun din ang tanong ko eh. Bakit ngayon teacher? Siguro, may mga nurse, limitado, tapos inaano lang nila yung mga teacher, sinusupervise. Pero talagang, ang mag-administer niyan dapat, nurse. Diba? Anyway, next tayo, no? Ito naman yung isang kaso, yung college student daw, patay matapos mahulog sa isang tricycle. Oh, grabe naman tong mga na to, man. Ang college student sa Bulacan, isang araw bago ang kanyang graduation day. Shit, no? Damn! Nahulog daw ang biktima ayon sa driver ng sinakyan niyang tricycle. Paniwala naman ng pamilya ng biktima may foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak. Laging una ka sa balita ni Gabriel Gonzalez, exclusive. Sa kuha ng CCTV pasado alas 11 ng gabi nitong Miyerkules, kitang sumakay ng tricycle ang 23 anyos na babaeng ito sa Burol 2nd, Balagtas, Bulacan. Maya-maya, maririnig sa kuha ng isa pang CCTV ang tila malakas sa paglagapak bago sumigaw ang ilang residente. Sa isa pang anggulo, kitang huminto ang tricycle at bumaba ang driver para tingnan ang nangyari. Hindi na may foul play to kasi iniisip ko nalaglag sa tricycle dahil naka-back ride sa likod. Dito sa CCTV kasi umupo siya sa loob, men. Yan kung makikita mo dito sa CCTV. Sa kuha ng CCTV pasado alas 11 ng gabi nitong Miyerkules, kitang sumakay ng tricycle ang 23 anyos na babaeng ito sa Burol 2nd, Balagtas, Bulacan. Tapos may lumagapak. Maya-maya, imposible naman malaglag yun sa loob. Maririnig sa kuha ng isa pang CCTV ang tila malakas sa paglagapak bago sumigaw ang ilang residente. Sa isa pang anggulo, kitang huminto ang tricycle at bumaba ang driver para tingnan ang nangyari. Hindi nakuna ng CCTV, pero nahulog daw ang babaeng sakay ng tricycle. Sa halip po na hintuan siya nung driver nung tricycle and then yung kasama na passenger na isa pa. Merong isang kasama na passenger na isa pa. Hindi nila hinintuan yung biktima natin. Kinailangan pa umano silang habulin ng isa pang tricycle para mabalikan ang biktima. Dinala ng tricycle driver at kanyang kapatid sa klinik ang biktimang wala ng malay. Wala raw sapat na gamit ang klinik kaya inirefer sila sa ospital. Pero bago tumuloy sa ospital, pumunta raw ang tricycle driver at kanyang kapatid na pasahero rin sa mga tanod na nag-aayos ng kuryente sa lugar. Tumagal sila ng mahigit 8 minuto bago muling umalis. Ano ba yun? Ayon sa executive officer ng barangay emergency na naroon sa lugar, inalam muna nila kung anong nangyari sa babae. Ang kwento daw ng tricycle driver sa kanila, tumalon umano mula sa tricycle ang biktima. Pagdating doon, nireport sa amin na tumalon. So tulog yung bata,
tinatanong ko kung nakainom ba, kung paano ba. Inuunat ko yung paa niya, ginigising ko siya sa mukha. Hindi nyo dinala sa ospital agad? Ano ba? Ate. Parang sinadya ng mga tricycle driver na i-delay. Ganun lang. Tapos talagang naghihilik lang siya. Sa halip Pag naghihilik, delikado na yon, ibig sabihin, bumagsak na yung, ano no, yung alangala. Wala na siyang kontrol. na idiretso na sa ospital, dinala muna sa bahay ng kanyang kaanak ang biktima. Dito na sila nagpasyang isugod sa ospital ang biktima. Namatay kalaunan ng babae dahil sa matinding pagkakabagok. Ang biktimang 23 anyos, gagraduate na sana kinabuk. Feeling ko ano yan, ang tinuturing na kapatid ng tricycle driver, di ba? Feeling ko may masama silang balak dyan. ito speculations ko lang hindi pa natin alam. Hindi pa natin, baka sabihin naman dito kung ano yung nangyari. Feeling ko may, kasi tumalon eh. Kasi imposibleng malaglag yan nandun sa loob. Diba? Speculations lang po disclaimer. Bukasan. Matagal na panahon nag-aral ang anak ko. Graduation day, hindi nakate ng anak ko. Saan nila nilagay sa kabaong? Na dapat ang anak ko masaya na umaakyat. Dahil sa pagtsatsaga, pagsasakripisyo, paghirap, lahat dinanas ng anak ko. Yung kapatid ko, sobrang bait niyan. Ngayon, yung kapatid ko, yung dapat gagraduate na atakit sa stage. At kakain sana sila. Ititreat ko sila sana sa isang steakhouse. Biglang nawala yung kapatid ko. Nagarap ang magkabilang panig sa presinto. Hindi raw kumbinsido ang pamilya sa sinabi ng tricycle driver at kanyang kapatid. Dinaan nyo kung saan-saan eh. Hindi nyo dinala agad sa ospital eh. Inuwi pa sa bahay ng... ba yun? Nalaglag ang biktima. There's something na missing talaga po dun sa story. Sabi nila hindi namalayan. Tinanong ko yung nasa loob, bakit mo hindi namalayan na nalaglag? Sabi ang kulit niyo. Nasa loob nga yung isa eh. Imposible, dalawa lang kayo doon sa loob. Hindi nyo... po niya ay napuwing daw po siya at nagpupunas daw po sa mata niya. Kaya daw po hindi niya namalayan na nalaglag. Kine-claim nila na wala silang ginawang kahit masama. nga nakapikit ka doon eh. Biglang yung katabi mo biglang gagaan eh. Ano ba? Ginagawan tanga yung... Pollen. Ayon naman sa pulisya, itinuturing ng sospek ang tricycle driver at kapatid niyang pasahero na nakasama ng biktima noong mangyari ang insidente. Ongoing pa rin po kasi ang aming investigation. Subalit identified na po natin itong mga suspect. Pine-prepare na po natin yung kaukulang mga papeles. Base na rin po doon sa ng ating ng parents ng ating biktima ay magtutuloy sila na reklamo laban do sa ating mga suspect. Sa Facebook post naman ng isa sa mga suspect, sinabi niyang handa. Sabi ganun. Ma'am, ako yung tricycle driver. Willing po kami makipag-coordinate ng kapatid ko. Di po kami tatakas kasi alam namin wala kaming kasalanan. Aksidente po, mabilis po pangyayari. Nabigla, nagulat at may CCTV po. Sana, ate, sakay ko magpakita ka sa akin sa panaginip para mapaliwanagan ko kung ano meron ako ngayon dinadala at yung sitwasyon ng buhay meron ako. Di po ako masamang tao, ate, pero maipaliwanag mo sa mama mo, tatanggapin ko meron ako pagkakasala. Well, ito para isang theory ko. Baka si tricycle driver, hindi talaga. Yung kasama sa loob, biro mo na powing ka. Pero hindi. Imposibleng hindi nyo maramdaman yun na malaglag eh. Yung scenario na nalaglag itself, napaka-dumb na talaga nun. Kaya nung pinapasa sa akin tong video na to, iniisip ko, saan ba nakaupo yung baka sa likod? Pwede naman. Sa likod, halimbawa, napa-abante, halimbawa, nagsiselfone siya, nakaupo siya. Pero sa loob, ano ba yun?
Hindi, kahit sino, kahit saan tayo makapunta. Siyang makipagtulungan sa pamilya at iginiit na wala silang kasalanan. Ibinebenta na rin niya ang tricycle na gamit noong mangyari ang insidente. Magpapakita na. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang magkapatid na sospek. Ito ang unang balita. Gabriel Gonzalez, GMA News. Tutulog na ako. So, yan lang po muna ang ating pag-uusapan. Anong tingin nyo doon? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.